Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Teka, basahanin ko lang itong sandali. Meron tayong 9 of Swords, King of Wands, at 8 of Wands. Well, sa case na to, hindi mismo yung Pisces ang bida, kundi someone na malapit sa kanila. Okay? Probably lalaki or babae kung extrovert. So, pwedeng partner niya mismo to, anak, kapatid, magulang, kaibigan, ka-workmate, etc. Basta someone na malapit sa inyo. Lalaki or babae kung extrovert. Ano kayang 9 of Swords to? Priest. 9 of Swords can clarify ng the Hermit. High Priestess. The Star. Hindi siya makatulog Maaaring lagi siyang nag-iisip. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ano kaya tong iniisip niya? It's all about intuition. Kaya lang kung intuition, ba't may the Star do? Nag-iisip, pwedeng may kinalaman sa secrecy, truth. Or may nasagap siyang information. Kaya to. Ay, pwede rin palang no contact to. May iniisip-isip siya. So, iniisip niya ay someone na di niya na nakakausap. Nag-i-spy siya dito. I-spy siya sa social media. Kaya ewan ko bakit niya in-spy itong taong to. Sino to? Basta sa 9 of Swords may bumabagabag sa kanya. Nag-spy siya dito tungkol sa taong di niya na nakakausap. Nagko-conduct siya ng research.
investigation through technology, through the use of technology like social media nga. Sino to? So, yung tao ay probably mas bata sa kanya. Pero ka-workmate to eh. Ka-workmate na na-stress siya doon. Siguro kaaway niya. Enemy kasi to eh. Baka kaaway niya. Hindi sila nag-usap, remember? Probably ini-stalk na sa social media yung kaaway niya. Na nagkukos ng stress sa kanya. Siguro binubully siya ng taong to. Kasi may mouse tayo na may kinalaman sa destructive behavior o annoyance. So again, nainis siya sa taong to. Ni-stalk niya yung kaaway niya, in short. So again, maaaring binubully siya, kaya ganoon. Ganoon na lang ang inis niya. Kaya pala di sila nag-uusap. Kasi nga, magkaaway sila. Pero again, ka-workmate? Or kasama niya sa workplace. Ngayon, may 8 of Wands. Ano kaya yun? 8 of Wands. 8 of Pentacles pala to. Ayan. Teka. Well, 8 of Pentacles, 6 of Wands. Mukhang magkakaayos pa sila dito, Teka. May iba pa yan. Sandali lang. Oo nga. Ano tayo eh? Absolution. Ang dating sa akin, paano sila magkakabati? Maaring sa workplace din, in a way na may someone na tutulong in times of crisis sa workplace. Hindi ko nga na masabi kung sino yung tutulong, whether yung kakilala ng Pisces or yung kaaway niya mismo. Napabang magtutulungan sila sa work na to. Ayan. Tapos may 6 of Wands tayo. Nasabihin nating mukhang teamwork kasi
yung Six of Wands ay accomplishment, success, inspiration. Or anything na may kinalaman sa progress. So again, may tutulong ganun dating sa akin sa dalawang to. In times of crisis sa workplace. So dahil doon na nag-teamwork sila, collaborate, doon papasok tong absolution or forgiveness. So hindi na ako magda-dive kung paano sila nagkabati. Basta ang mahalaga, nagkaayos sila. Dahil nandito nga itong last judgment. Actually, dito pa lang naisip ko na magkakaayos. Kaya lang, para sure, di ba? Baka kasi mali yung naisip ko. Nagdagdag ako. Doon din siya tumungo So, malaki ang chance na magkakaayos pa. Pero good thing, di ba? Magkaayos pa kaysa yung kaway pa rin sila. Sa period na to. Kasi masama sa pakiramdam pag may kaway. Hindi ka makapag-focus. Nade-depress ka. Parang di ka motivated mag-work. Parang tamad na tamad ka pumasok. So, again, malaki ang chance ng forgiveness dito. Since hindi naman bida dito ay Pisces, di ba? Kakilala naman niya na lalaki or babae kung extrovert na may trabaho. Wala tayong clue. Okay? Yung clue na may zodiac sign description, ginagamit ko lang yun sa love reading. Since di naman siya love reading, dito na tayo sa susunod. Ano pang mensahe ang makukuha natin dito? Dito talaga Pisces na yung bida. Pwede rin itong magdugtong dun sa kanina. Depende. Sasabihin ko naman kapag nagdugtong yung kwento. Ito may good news napaparating kasi may sun. Good news, new opportunity, blessing, abundance, traveling, visitation. Ay posible. Ngayon, reconnection sa someone na hindi na nila nakakausap for some reason. Possible din naman. Okay, reconnection from blocking, ghosting, no contact. Again, reconnection. Ay posible. May maririnig silang information na ikatutuwa nila. Let's say, kung di man sa kanila yung celebratory message dito, baka para dun sa kakilala nila na malapit sa kanila na magiging masaya rin sila para sa taong yun. Let's say, may anak yung iba sa inyo na ikakasal na, di syempre masaya kayo para sa anak nyo, di ba? Example lang. Or mga anak na daw yung buntis, or nabuntis na yung matagal nang hindi nabubuntis. Yung mga ganong mensahe. Nagkapera, pwede rin naman. Kasi good news din yun, di ba? Yung magkapera, bagong work na promote. Darating na yung parcel.
matagal ng in order. May ganun kasi tagal dumating ng parcel. Lalo na kung sa abroad nang galing yung in order. Diba? Minsan maabot ng 2 weeks, 2 to 3 weeks. Minsan, yung iba nga 1 month pa eh. Pero sa case ko, maabot ng 3 weeks. Walang pas 3 weeks. Ang tagal. But anyways, possible din dito. Okay? Darating na yung parcel, kung sa abroad binili. Ngayon, someone new, baka may mamit na someone new. Yung single, who knows, baka yun na yung good news dito. Karoon ng new love interest, or tumibok ulit ang puso for someone. Who knows? Celebration na lang. Pag win sa something, pwede rin winning. Kasi isa rin yun sa form ng victory, success, or recognition siguro. Award, reward, dito. Ano to? So, para sa iba sa inyo or sa someone na malapit sa kanila na nag-aaral, for some reason, magkakaroon sila ng problem eh. Mahirapan silang makapag-aaral. Or, sabihin natin yung grades nila medyo alarming sa period na to. Beware. Parang dadaan ng trial yung buhay ng someone na nag-aaral. Ngayon, ibang case ay secrecy to. Painful secret? Oh my God. Or revelation siguro. Painful revelation of secret or unwanted secret. Discovery of unwanted secret. Possible din dito. O hidden agenda. Discovery ng hidden agenda, hidden motive na hindi nyo gusto. Or discovery ng red flag siguro. Parang may kinalaman din to sa investigation, research na hindi nila nagustuhan yung information na nasagap nila. Oh my God. Coffee. Well, positive at negative yung pwede nating masagap dito na information. Doon muna tayo sa negative bago positive. Magiging negative lang naman kapag hindi pa nangyayari. Pero kung nangyayari na, di doon siya positive. Okay? Kasi kung di pa to nangyayari, doon siya problem, di ba? Let's say, separation. Oh my God. Any form of separation or pag let go. Kasi mahirap, di ba yun? Separation, let go, change. Mahirap yon. May mawawala sa buhay nila for some reason. Pwede mag-cause ng
Worry, doubt, confusion, uncertainty, and clarity. Ito, binasa ko na lang. Or depression. Parang dadaan ng chaos kalbaryo. Yung buhay ng iba sa inyo, di mukha na itong misfortune. For some reason. Beware. So, para prevent yung misfortune na lang in short, gumamit ng crystals. Okay? Crystals. Gemstones. Candles, particularly black candle, para pangtaboy ng negativity. Ano pa ba? Music. Gumamit din ng asin. So, kayo na maghanap sa internet. Ano yung mga tools na available sa iba sa inyo na pwede nyo magamit to avoid misfortunes, any kinds ng tawag dito, misfortune. Ngayon, kung sa tingin ng iba sa inyo, nangyayari na to, kinakalbaryo ng buhay nila, minamala sila, or di maganda yung takbo ng buhay nila, mag-e-end na yon. Doon siya positive. Okay? Pero kung walang problema nowadays yung iba, doon sila po problemahin sa period na to. Sabi natin wala namang nangyayaring kakaiba, di sila masyadong namamroblema. Nitong mga nakaraang araw, linggo, buwan, okay naman. So again, dun siya negative. In a way na darating na itong problema. Oh my God. Pero kung dumating na, kasi nga ito nga ay any kinds ng complications, problems, or chaos na lang in short. Kung nangyayari na nga siya, di mag-e-end na. Dito papasok yung ending. So again, case to case basis. Kasi problem nga to itong clouds natin. So, dito naman tayo sa huling deck. Ano pang masasabi nito? So, sa deck na to, general advice na siya sa period na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Dali lang naman tong intindihin dahil basic English lang. Kukuha lang ako ng 3 cards. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Hindi ko na to i-zoom in kasi malaki naman yung letters. Kaya mababasa agad. Sabi dito, follow what lights you up. Ito. Don't push the river. Let it flow. At ang huli, it's okay to do that thing you've been wanting to do. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.